Kamusta naman kamudra, mga kabyanan? Dalayawan ng Ginoo nga sa liwat, ari naman kita sa papadayon sa aton iyang pagtuon din hanungod sa mga butang nga matabo sa palaboton. I hope nga maintindihan ninyo mga kabyanan, nga bisan tuod nga daw makahalanuklog ini aton ginatun-an, pero kung sigihon nimo pamati ini aton nga broadcast sa katapusan sini, matun-an naton nga may paglaom sa sining kalibutan sa kay Kristo Jesus. Matuod nga kung aton nga pamatian lamang ang pulong sang Ginoo labaw sa tanan nga ginhambal sa atong Hesus Kristo, do karadlokan gid man amo na siguro nga madamo ang nagasiling nga nagapamahog kita. Pero abyan sa ginasiling ko liwat nga wala yan nagapamahog ang Ginoo. Kag wala man ta nagapamahog nga ginahimo naton ini, kag kun nga ang ginahimo sang Ginoo nga warning, kag ginahambal diri sa Book of Revelation ang mga hindi maintindihan nga magkalatabo sa ning kalibutan, ang Great Tribulation. Bangod nga concern siya makabyanan. Kay honestly, siya ninyo alagad for many years na ginawali tayo ni, hindi sila nga ginawali talang ni agod nga magsikat ta o kung magbantog kita. Ti sa kadugayon ta nga mag-alagad sa Ginoo for about siguro mga 47 years na, dali lang kita mag 50 anyos sa pag-alagdan, no? Sa pag-alagdan. Ti ako ya 70 years old na kuya sa subong at tinion, nagsugod kita sa pagwali sang pulong sang Ginoo, sang una pa nga tsimpo, no? Sang may buhok pata. Pero ti kung ang aton motibo diri nga magsikat lang, ti daw hindi na insakto. Kundi nga bangod na tun-an naton ini nga kamatuoran sa pulong sang Ginoo. Amo ina nga gina tudlo ta ini sa malawig nga tinion. And of course, madugay nga tinion nga wala madyapon magkari ang Ginoo eh. Amo gani na nga natun-an ta sa 2 Peter chapter 3 nga madamo sa mag-aabot sa uli mga inadlaw nga mga mayubiton nga sila why man may aragan ni kasiling nga nalipat na ang aton Ginoo Kristo nga magakari siya kay siling nga isang iba niya nga hubog sa kuno sang paghambal niya, what a blasphemy. Pero paramdumon ta mga kabyanan nga Ginoo ya wala gid nalipat na ginhambal gid na sa 2 Peter chapter 3 and verse 9 nga wala iya nagapalantang ang aton Ginoo. Ang putambolon sang nagapalantang wala sa iya nagapabuyan-buyan sang iya ginhambal. Ang rason kun nga ang Ginoo wala pa nagkari no for about mga 2,000 years or maybe about 2,000 years. Kay bangod silindira, He is not willing that any should perish. Amo ginaya ang rason sa Ginoo kung nga wala pa siya nagkari, kaya ginatagaan niya ikaw sang kahigayonan nga maluwas. Hindi sa gusto mawala ka. Pag sa bagay niya, hindi gusto sa Ginoo nga mawala ang tanan. Amo na nga kung masiling kita ang Ginoo may ginapili lang niya nga gusto niya luwason, ngalo sa kapagkabalingag nga klase doktrina nga pilion niya lang niya ang luwason kag ang ginpili among paginmatyan ni Kristo. Well, ang Biblia nagatudlo sa ato niya, kapila natong kabisis ginatudlo diri nga ang mga pinili nga matutuod ang ara kay Kristo. It's only a question kung paano ka nangin kay Kristo, kag ang ginatudlo sang Bible kung paano kita mangin kay Kristo, nga sa diin mamati kita sang wali sa mayong balita, kag sa diin batunon gid naton si Kristo nga aton personal manuluwas. Ara dira klaro kaayo sa Romans chapter 10. Basahabla dira kay ginhambal gid ni Apostol Pablo, if we confess with our mouth and believe in our heart that God has raised Jesus Christ from the dead, we shall be saved. Pero paano sila makabati, paano sila makatuo, kay wala man sa nagsugid, why sa nagwali, kay wala man sa nagpadala. That's why nagabalik na ang responsibilidad sa simbahan sang Ginoo. Kag sa amon nga manugwali. Ti mo gani kundi kuya pagwali ang nahanungod sa kaluwasan, kag limitan ko man lang iya ang luwas, meaning to say gawali iya para sa mga pinili lang sang Ginoo ta hindi ni amo. Ti ko na mo na imuhi ang motibo, sige lang na iya mamayat ano na manabat lang ta sa Ginoo galing sa pila ka adlaw kung anong aton nga paghangop sina. Pero balik ko naton dring natudlo sang Ginoo no nahanungod sa Great Tribulation kay ginambal gid dra sa Matthew chapter 24 verse 21. For then shall be great tribulation such as was not since the beginning of the world to this time, no nor ever shall be. Sa bagay ginambal mga ni dra sang Ginoo nga after sa tribulation amo nang ya pagkari, no? But anyway, naghambal yang Ginoo na hanungod sa tribulation. So may ana gid nga natalana nga tinion nga gina-consider nga kangitngitan. Amo na madamo siya pamangkot ni kamusta na ya pastor ang aton niya nga mga kangitngitan nga mga tumuluo nga mga trials kaya abot sa kabuhitan di bala tribulation man na ti kundi naagyan ta man ang mga tribulation. Yes, I agree nga may ara man niya trials and tribulation ang mga tumuluo sa bagay sa tion pa ni Apostol Pablo sa mga taga Thessalonica may ara ang naga-trouble sa ila, naga-persecute sa ila.
di na nga mga natawag naton nga persecution kag tribulation nagaabot sa aton nga mga tumuluo. Kag nagaabot man sa hindi tumuluo kay daw halos ikatatanan daw wala man exempted sa mga trials. Pero lain niya ang tribulation na ginhambal sang Ginoo kay iya niya kaakig nga ibubo niya, particularly sa mga nag-reject sa iya kag sa kay Antichrist kag sa iya mga sinakpan. So kung mo lang tawon, lain mo niyang pagtilaw sa kabuhitan nga ginaalaw sang Ginoo kay importante man ang mga trials mag-abot sa kabuhitan mo. Agod nga magbakod ang aton pagtuo. Kag ti sa bilog nga istorya sang Ginoo halin sa mga Old Testament prophets no kay sa iya makatawhan damo ang nagkalamatay nga ginperseguir sa bagay sa iya mga apostles daw wala gid sang nakasalbar guro nga wala kaagi sang natawag naton persecution sa ilang kabuhi. Pero lain gid ni ang Great Tribulation kay amo niyang tiempo nga ang Ginoo gid ya mismo magabubo no sa mga tanan nga mga plagues kasubong sa ginhimo ato sa Egypt sa mga katawhan ni Faraon kag sa kay Faraon. So kung maglantaw kita sa Great Tribulation para niya sa di tumuluo ang pagtilaw sang Kristohano niya may katuyuan ang Ginoo daya hindi niya matawag nga tribulation nga kasubong sining wrath of God kay ang tribulation nga ginambal diya sa Matthew 24:21 this is the wrath of God nga sa diin naton anta dito sa gintuan tabla sa Revelation chapter 6 no kun aton liwat nga balikon dito kapag open sang natawag naton nga sixth seal kag nakita dira ni John no ang great earthquake. The sun became black as sackcloth of hair. The moon became as blood. Tighambalin na iya sang war time. Pag ilinaway nga, lantawa ba lang matabo ko na sa diin maglinupok ang mga weapons of war. Kaya labi na gid kung maglupok ang nuclear war. No? Sa amin ang mga nuclear weapons. Silindri, the stars of heaven fell unto the earth. Even as a fig tree casteth her untimely figs when it is shaken of a mighty wind. Imagine ba nakita ni Jan kasubong agin imo lang agin uyog ang isa ka kahoy kay naglataktak ang iya bunga. Abi sir kiwilas uyogon nimo. O kon ano dira ang mga bungang kahoy nga magkalahulog ang iyang mga bunga kasubong amo na nakita ni Jan nga naglinupad halin sa kalangitan. Pero siyempre ina nga time no nga gipakita sang Ginoo sa iya I would believe nga ina siya is a form of weapons nga nagahalin sa ibabaw sa tubi kag sa duta sa bagay ining mga ICBMs or intercontinental ballistic missiles nga nga naimbintuhan sa mga tawo kag ara sa armory subong sa madamo nga mga nasyon kasubong sa Amerika, Europe, China, Russia, North Korea, I believe India kag ang tanan nga mga countries nga maka-afford sa paghimo sini including Iran no sa Middle East. I believe amo ni nakita ni John, amo ni ipakita sa Ginoo sa iya. Kay nga ano bla silindra sa verse 14, and the heaven departed as a scroll when it is rolled together. Kikita ka sang resulta sang atomic bomb, hindi bla lang tawa bala sa internet. I-type bala da ang atomic bomb o nuclear weapons ang mga resulta sang nuclear weapons kaya makita mo dra ang paglupok nga daw uhong no makita mo nga nagatiod ang kalangitan. So amo ginabal sa verse 14, the heaven departed as a scroll when it is rolled together and every mountain and island were moved out of their places. Ano nga klase armamento nga madula ang isla kung hulugan mo sa isa ka bomba? Lantaw bala ang natabo sa Nagasaki kag Hiroshima sa bagay atomic bomb pa lang kanito subong ya sobra pagida ka sophisticated ang mga bomb nga nahimo sang mga katawhan no pagkaginabutang nila sa ila armory. So ano na ang ginahambal diri sa Revelation chapter 6? Hindi bala amoy na ang natawag naton nga effects of nuclear war? Kay matabo ginayamong sa bagay subong magbasa ka sa mga news may mga pangunahuna siyempre damo sa mga pangunahuna ang inapresentar sang mga mga writers nanungod sa pag-analyze nila sang Russia kon ang Russia bala magabuhi gid sang iyan nuclear weapons kasi nila hindi man lahog-lahog kay once nya ginpindot mo ina nga button sa bagay duwa ang nagalyabi sila kay di pwede isa kay basib na testingan niya. So kon mag-order ng presidente niya paluparon ng mga missiles nga may dala nuclear warheads mayo lang kung ang CIA hindi pagpalukpan within mga 15 minutes or 12 minutes magahinugpa man ang nuclear weapon sa imo man nga lugar so amon ang nagakahadlok ang mga tao subong luwas abi kung mag-suicide ang mga
ang mga presidente o ang mga prime minister nga kasubong kay Putin, no, kaga si ang tawag naton inang sa North Korea nga may mga nuclear weapons man, even though naga-test sila pero wala pa na sang nuclear heads nga nuclear, no, makabig naton nga ina-testing na kung ano kalawig kag layo sang lupad sang ilang intercontinental ballistic missiles. Kung nga ginatawag na intercontinental because it travels from one continent to the other, kasubong may North Korea to San Francisco, or Washington to Russia, or Nevada to Moscow. Amoy na tawag ng intercontinental ballistic missiles. Kag I believe in the last days according to the scripture, siyempre ang aton pauna-huna guro nga base hindi na matabo. Temo na gani ang ginhambal sa Ginoo, ya mo na importante kay ano ba lang ginhambal sa Ginoo, ano ay ang plano sa Ginoo, anong ginpasulat niya kay Jan, kay ini niya tanan niya siling diri magalinupad gid. Kag ano daw matabo, the kings of the earth and the great men, ang tanan nga mga hari sa bilog kalibutan bangod sa sina nga time kung nagpamati ka sa aton mga previous nga mga broadcast nga sa diin si Antichrist tipunon niya ang kasoldadusan diri sa western world. Mabasa mo na sa Revelation chapter 6, 9, 16, dras na makita ta ang pagtipon ni Antichrist sa mga kasoldadusan sa eastern sa western part. Pag amo man ang China diri sa eastern part, kag mag-merge sila dira sa Megiddo Valley, kag dala dira ang mga kings of the earth, great men, rich men, chief captains, mighty men, bondmen, and even the free men hid themselves in the dens of and in the rocks of the mountains. So instead, actually, ang tao magpalapitan sa Ginoo kag magbaton sa iya nga ila manuluwas, ang ginimo sa mga tao diyan, no, alin sa makabig naton mga hari, mga kapitan, mga manggaranon, nanago sila sa kuiba, kag naghambal sa kuiba nga tagua kami. Silindri, fall on us and hide us from the face of him that sitteth on the throne and from the wrath of the Lamb. Instead, tanib lang nga sila palapit sa Ginoo. Kaya actually, diri sa chapter, kung magbalik kita diri sa Revelation chapter 9, no? Mabasa ni mo diri sa katapusan ng mga bersikulo, ipakita natin yan, no? Kay siling diri sa verse 20, no, sa Revelation chapter 9 verse 20, and the rest of the men which were not killed by these plagues yet repented not of the works of their hands, that they should not worship devils and idols of gold and silver and brass and stone and of wood, which neither can see nor hear nor walk. So kung naton lang tawan ini ginhambal diri sa Revelation chapter 9, kay ini actually ang Revelation chapter 9 naton naton ini sa nagligad nga part ini sang judgment sang Ginoo nga gin-pour out ya sining kalibutan. So amo na nga in general sa outline dira sa Revelation chapter 6 nga sa katapusan sang 7 years sa pagtipon sila mga kasoldadusan dira sa Megiddo Valley nga ginhambal gid diri sa Book of Revelation. I believe mabasa mo na from chapter 9 to up to chapter 19, no, dira sila ma-merge sa Megiddo Valley, kag dira pagatipunon sila ang mga tao dira nga naagyan sining mga plagues, no, sining mga makabig naton mga trumpet judgment kasubong sang pag-judge sang Ginoo sa vegetation, sa marine life, sa fresh water, kaya bisan pa ang pag-judge sa source of light, di ba naton antana inang mga trumpet judgment. Instead niya magbalik sila sa Ginoo, kaya maghinulsol sa isang ilang mga sala, kaya magbaton kay Kristo nga ilang manuluwas. Ano da kuno? The rest of the men which were not killed by these plagues, yet they did not repent of the works of their hands. Wala man sila gyapon naghinulsol, kag padayon na sila gyapon sa pagsimba sa demonyo, sa kay Antichrist, sa mga idolo nga nahimo sa bulawan. So, kita mo dira ang image worship nga ang mga idolo nga nahimo sa bulawan, sa pilak, silver, brass, stones, wood, silindri, bisan pa ang kahoy, nga hindi gani makakita kag hindi man makabati. Kag ano pa silindri, kag wala man sila nagrepent sa ila ginahimo nga may kasalanan sa pagpatay, sa pagkadto sa mga manugpakot, no, sa sorceries, siguro ginapahimalad pa nilang mga kamot kung pakton kung anong matabo sa ilati. Ang Biblia nagasugid sa aton kung anong matabo sa isa katao nga mga reject sa Ginoo. Kag hindi man sila maguntat sa ilang mga sexual immorality, di sila na siguro himuontan lang ni total mapatay magyapon. Kaya ang pagpangawat. So ang tao hindi maghinulsol. May
biyang reason dira, no? Kay ginambal ni Apostol Pablo nga kung patigahon nimo imo tigipusoon kay labaw sa tanan, kung batonon nimo ang mark of the beast, kay na matabo iti sa palaaboton sa pag-reign ni Antichrist, inang natawag naton technology nga sa diin embed sa imo kamot, inang natawag naton nga microchip, agud nga tanan nga transaksyon mahimo na siya nga makabig naton nga cashless society, and we are going into that. Have you noticed, mga kabyanan, nga ang kalibutan nagatinguha gid, no? Silang ni Bill Gates, Elon Musk, kag ang tanan dira nga mga bilyonaryo nagatinguha kung paano makontrol ang kalibutan. Amo na ang mga bitcoins, ang mga bit chips, kag ang tanan dira nga mga crypto natawag naton currency. Gambal na mga kabyanan sang cashless society. Ti sa bagay subong diri sa aton, di ba? GCash, Maya, tanan nga ina pakadto ina sa tawag naton cashless society. Amo ina when we talk about the technology ginhambal sa Revelation chapter 13 nga maabot ang adlaw nga kun wala ka sang mark nga ina you cannot buy, you cannot sell. Ti sila sa iban ti paano mag-control ko ng internet subong nga nagaugtas ta. Well, don't you know nga nakaabot na gani sa Pilipinas ining iyan ni Elon Musk nga Starlink, no? Ang tanan nga duog sa bilog kalibutan maka-agom na sinatawag naton satellite internet. So, i-check mo na sa Google, no? Kag basi available na sa imo area kung nara ka sa putok-putokan sang Kantumanyog o kung Kambaboy o kung di man ra nga lugar, no, may mga internet na, and it is surprising. One time nag-visit kita dito sa kay Brother Junifer o pod sa kay Brother Mides, kay Brother Joed, no? Dasig ang iyang koneksyon dito sa Kamingawan sa bagay ti mingawin ang lugar, pero imaginable malambutan sang internet kag maabot ang time kay bangod ara na ina sa plano iya sang western world. So ang mga tawo instead nga mag-repent, no, siling dire balik man sa Japon sa ila pag worship. Di mo na gani mga kabyanan palong dumunta nga ang idol worship kontra gina sang Ginoo. Ang pamangkot ko lang, why not nga instead abino nga magdangop ka sa Ginoo nga dira kaya magkadto sa natawag naton nga pag simba sa mga Dios-Dios, no? Silindira imbis nga magpalapit sila sa Ginoo, the kings of the earth, silindira and the great men and the rich men and the chief captains, imaginable, no, tanan sila panago sila sa kuiba, kag masiling sila sa mga kabatuhan, tapuki kami ukon tampuki kami, tagua kami sa iya nga nagapungko sa trono halin sa kaakig sang kordero, the wrath of the Lamb. Kaya ano ko, no? For the great day of His wrath is come. Who shall be able to stand? Kung mag-abot ining tion, no, sang kaakig sang Dios, sino ang makatindog matuod? Abyan, panong dumabla ining halambalanon, ang wrath of God. Amo gani na nga kung i-differentiate nimo ya ang gugma sang Ginoo kag ang iya nga justice. Ang Ginoo ta mo sina galing ti sa subong na tawag naton bala nga prosperity gospel age, madamo iya sang mga preachers nga mga siling nga okay na. Sa bagay may ara gani katudlo nga ay wala na iya sang tribulation nga matabo. Tapos na iya ari na kita subong sa natawag nga time of jubilee. So let us just celebrate. So magkinanta lang kita, magsinadya kay wala na sang maabot. Ano sila ni Pablo? Hindi bala? Mga kauturan sa Thessalonica sila niya, hindi na kinanglan hambalon ta kamo sini kay pila na ka beses nga ginwali ko sa inyo na hanungod sining palaaboton nga makahlanuklog kay bangod nga ari na kita sila niya maabot ining last days, maabot sila niya ang natawag apostasiya, madamo subong ginagamit ni Antichrist nga magpatalang sa mga katawhan kay tigin hambal gina ni Apostol Pablo sa 2 Thessalonians, no, nga sa diin maabot ang tion, ang deception magahari sining kalibutan kay gusto ni Satanas iya nga tiplangon ang tao agud idaldalon sa impyerno. So mo abyan nga nagawali kita dire para gid ini sa imo abyan nga tani ikaw mamati man nga instead nga magdalagan kaya sa imo Dios magdalagan ka kay Kristo Jesus. Kilalahon mo siya nga imo manluluwas kay maabot ang time. Imagine na kung mag-abot ang time bala sa tribulation kung mabilin ka diri ka mag-rapture, magatig-ang mo tagipusoon labi na gid kung batonon mo ining mark of the beast, wala ka na gid sa kagayunan nga maluwas. Basahabla ang Revelation chapter 14 kay ang mga nagbaton sang mark of the beast ginambal dala sa aton nga sa diin magaantos gid sang ina nga mga pag-antos, no,
magakadtubla kita sa Revelation chapter 14, and I want you to see again hambal diri sa aton sugod kita dira sa verse 11, no? All right, let's start with verse 9 sang Revelation chapter 14. And the third angel followed them, saying with a loud voice, if any man worship the beast and his image, and receive his mark on his forehead or in his hand, so any man, no? Kay ini naghambal during that time, kay ini nga system magalapnag na sa bugos nga kalibutan, kay gusto ni Antichrist nga, kay ni Satanas nga sidon ikaw, kag dalon sa kalaglagan, kung sino man nga tao ang magsimba sa kay Antikristo, kag magbaton sang iya mark o kung sining microchip, siling dira, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation, and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. So ano kunong result? Kung batunon mo inang mark, kag simbahon nimo padayon ng mga Diyos kay si Antikristo, batunon mo gid ang kaakig sang Dios. Now I know, ginasiling ko permino nga ang Dios gugma. Amo nang dapat mo taniya batunon ang gugma sang Dios, hindi ang kasingkal sang Dios. Kay may kasingkal gid ang Dios, kay gindeclare yan ha. Kay bangod nga hindi yaman ka pagpiliton, pero kung hindi ka sa iya, ti madalasa ka, kaupod sa kay Satanas. Kung ibubo sang Ginoo ang iya kaakig, kagamoy nang natawag tribulation, ang punishment sang Ginoo sa mga tao nga hindi magpati sa iya pulong, kag hindi mag-submit sa mayong balita nga si Kristo Jesus lamang ang makaluwas. Ti ano kuno matabo diri? Ibubo ina sang Ginoo nga puro without mixture, imaginabla, sa natawag naton kupa sang iya kaakig. So ang Ginoo may kaakig, bangod nga ang iya ngalan gingamit nga sa walay kaposlanan sa madamo nga tinion. Lantaw bala subong lain na gid yan, wala na respeto ang tao sa Dios. Ginagamit na ang iya ngalan sa walay kaposlanan. Sa bagay aray na sa commandment thou shalt not use the name of God in vain. Ti asta na lang nga subong nga ginagamit pangalan sa aton Ginoo nga ekspresyon, ukon pamuyayaw. Abisa ka rin mga Kristohanon, kung makibot nga siling Diyos ko, hindi mo na dapat gamiton nga ngalan, kay balaan na kayo. Hindi lang paggamit ang ngalan sang Ginoo sa walay kapuslanan. Kay maabot ang tinion, nga ang kaakig sang Ginoo, no? That's why siling sa iban nga kung may Diyos ang kalibutan, nga wala man siya nagahulag, tilain niyang Ginoo sa iyagin plastar diya, nga supton sang Ginoo yang iya nga judgment, hindi yang Ginoo iya bahaw-bahaw nga masiling ka nga gulpi lang himuon niya, ni gulpi lang himuon niya na. Tingob mga kabyanan. Kay ang mga tao, siling gini ni Paul, nagatumpi sang ila mga kasalanan, nga maabot sa tinion, nga ibubo sa Ginoo iya kaakig. So abyan, anong matabo ko no pagid? The smoke of their torment ascended up forever and ever, and they have no rest day nor night, who worship the beast and his image, and whosoever receiveth the mark of his name. So ini paandam lang kay tiway pa man ni matabo, pro daw ka daw matabo gid ni nga ang mga katawhan, sigurado gid nga batunon nila ang mark of the beast. Kailan tawa bara subong ang trend sang technology, no? Tanan may cellphone, ang tanan may credit card, ang tanan may sa banking system, tanan ara na sa natawag naton cashless society. Ti kung mag-abot ina, ti silin sa iba nami niya kung may chip ka sa bagay ti madamo na sang tao sa Europe and America nga may naka-chip na. Silingan nila diri sa aton base may ara naman, no? Kaya post lang mo. Magsulod ka sa grocery store, amo nang plano sa pilakadlaw. Sulod ka sa grocery store, hindi ka na magadto sa cashier base way na gani guro cashier pabuti na ka time Kay ti kanon lang yang mga ginapangwa mo nga mga balaklon, ibutang mo sa imo karito, guwa ka lang ya sa grocery store, kay ginscan naman ang imo kamot, kag para sulbar na, may iba ng kwarta sa imo bangko. So it is a convenient system. Nga damo gid sang tawo ya ang mabaton sina kag isa pa, hindi kaya kasulod sa grocery store pila ka adlaw kun wala ka sina. Ti budlay kayo mo gani abyan kung mabilin kaya sining kalibutan, kung mag-rapture ti masiling ti nga do hindi ija magwantang hitabo da. Te ano kuno siling te, here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of the faith of Jesus. And I heard a voice from heaven, blessed are the dead which die in the Lord from henceforth. Yea, saith the Spirit, that they may rest from their labors, and their works do follow them. You would notice, nasa sininga bersikulo ang ginbasa ta, may duwa dra ka contrast, no? Ang silindra sa verse 14, ang mga nagbaton sang mark of the beast have no rest day nor night.
Basabla, and the smoke of their torments ascended up forever and ever, and they have no rest. Wala pahuway adlaw kagabi didto sa linaw nga kalayo. However, ang ginhambal raya sa nagbaton sa Ginoong namatay kay Kristo Jesus, ano kuno da? That they may rest. Ye said the Spirit, that they may rest from their labors, and their works do follow them. So sa sining episode aton pagtakpan ini sa panghuna-huna nga abyan tanan kita mamatay man. Hilabi na sining ginhambal nga may mabudlay pagid nga mga tinion nga maabot sa sining kalibutan. Di ko mabilin ka sining kalibutan kung mag-rapture subong kag sabniton sang Ginoo ang mga tumulo kag inaiapiho ginhambal sa Biblia. 1 Thessalonians chapter 4 verse 17 pag quote up or sabniton niya. No, kaya ti ang word nga rapture hindi gid man mo makita sa Bible. Siling isang isa, ang Bible gani nga pulong di mo magani makita sa Bible. So, ang rapture, kung pangitaon mo gid ang word nga rapture bisan di mo na i-type sa imo concordance, so why na? Pero ang word nga quote up ara dira sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 17. Kag ang Ilonggo nga translation nami pagid kay ang Ilonggo nga translation sang quote up sabniton sa English pa, snatch. Tiyan mo na rapture. That's why nga ginahambal ko kay na sa kag spermi diri sa aton broadcast, lain yang rapture, lain man yang second coming. Ang rapture ya is not sa papaibabaw, ang second coming ya mabalik sa idalom kag makita sa madamo. So ginatawag ng rapture nga sekreto o kun dili mabalaan sang madamo kag bisan tumulo, way ta kaya kabalo kung sano na matabo. Kabalo ta nga ma-rapture. Ako kabalo kaya nga may rapture kapati ko sa niya. Pero wala lang tayo kabalo, ang sekreto niya nga way ta mabalaan kung sano. So, kag ang mga unbeliever, why na hinalungong, mabilin lang sila nga duta. Pero, duwa lang diri ang kabagay ang matabo abyan. Kung nagbaton ka kay Kristo, bilay mo personal manuluwas, kag mamatay ka, kag kung ano man matabo, manging kaupod mo siya sa ulay katubtuban, kag magapahuway ka sa tanan nga mga pag-antos, sa tanan nga mga pagtilaw kag kabudlayan sila nga duta. Pero kung batunon mo mark of the beast, kaya hindi mo pagbatunon si Kristo, wala pahuway. No rest for all eternity, day nor night. Kaya abi mo abyan, no? Nga maka-escape ka sini. Ang mga na dapat mo talupang doon, nga tanan kita magakadto sa eternidad. Depende lang kung di nga eternidad Hindi bala kasubong sa mga kanta sang bata, eternidad, eternidad. Magpili ka sining duha. Langit, impyerno, diin ka. Eternidad, magpili ka. Hindi ako sa impyerno, kay mainit ang kalayo. Mapalangit gid lang ako, kay gahulat ang Ginoo. Tidiin ka sa duha nga sini. Sa bagay dito iya sa impyerno, nga wala to ang Ginoo ya, wala pahuway. Dili sa kaupod sa Ginoo ya, magapahuway ka. Amo lang na ang natawag na itong diferensya sa tumulo kag hindi tumulo. Makapahuway kag hindi makapahuway. Tino pilion mo da, mapahuway ka. Nablagay sa ano kung magbasa ka bala sa mga comment sa Facebook kung may mapatay, condolence, RIP. Ano bala RIP? Rest in peace. Di isa kung mag-birthday nga itong mga pinangga sa kabuhi, mas kita, happy birthday in heaven. Ang pamangkot, how sure are you? Nga imo pinalangga sa kabuhi, nagapahuway. Kung wala siya kabaton kay Kristo, bilang niya personal manuluwa, sorry to say, wala sang pahuway sa piyak nga kinabuhi sa mga tao nga wala makabalik sa Diyos. Amo na ako nga ginahimo tayo nga program, kay bangod niya nga sa kay Kristo Jesus, may mga pagtilaw man ta. May kamatayon man maabot, basi pila kadlaw, ay naman gani ko di sa duta. Pero ang diferensya lang da, nga makapahuway ako ya. Kag ang wala nagbaton sa Ginoo, hindi makapahuway. Abyan, imo na ya desisyon. Amo na gani katuo ko ya, nga may kabubuton ikaw sa pagbaton sa Ginoo. Kag kung naintindihan nimo ang ginawali sa imo, I believe magkahimo ka sa desisyon. Amo nang diferensya sa mga tao nga gatudlo sa pinili. Kasi siyempre, paano ka decide ang tao kung why mo mapahayag maayo? Kung siling kaya nga, pilion lang kamo sa Ginoo, abyan maiwat ina. Hindi niya mag-abot unless niya mamati kasi may balita kay amo ginahambal sa scriptures bisan sa Ephesians chapter 1 kinahanglan nakabati ka sa mayang balita because faith cometh by hearing and hearing by the word of God. So ano imo response sa aton mensahe? Nakaaman ka bala sa imo kabuhi nga mag-umagari ng kangitngitan nga tawag? Kung mag-abot si Lord Jesus Christ sa rapture nga madala ka kaya hindi ka mag-antos? Abyan, bato na si Kristo. Subong, hindi buwas kay basi wala na buwas para sa imo. Kag ang pahuway kag hindi makapahuway matabo ina sa kamatayon sa isa ka tawo whether naghimo kita desisyon sa pagbaton kay Kristo o wala yara sa imong desisyon na biyan. Tubtob sa liwat. God bless you.